nasabi ko nga sa inyo kanina, no, yung digital hearing aid, kapag meron po tayo nun, parang, kung paano po ninyo kung naririnig ngayon, ganun po ang mangyayari. Ano po hindi ka mukha nung, naku, yung analog nung araw. Ang ingay. Ang ingay po, ang ingay. Very frustrating no ng analog eh. Oo, kanya itong ano natin ngayon, itong digital, napakausay po. Medyo may kamahalan, pero ang importante po yung panginig ninyo napakausay. Napakausay po ng hearing ninyo. Very, very clear. May example ako dito ng body aid. Ano yung what are the different ilan ng different body ilan ng different hearing aids that are in the market today? As of now, tatlo, no? May tinatawag po tayong body aid, no? Ito usually sa mga geriatric o sa mga matatanda na hindi na kailangan ng pogi-pogi. Hindi na kailangan pumorma. Pero ngayon yung iba nga, yung ibang Bluetooth technology ngayon, di ba, nakalagay dito? Yan. So, yung iba, wala, parang okay na rin, di ba? Ito, sinasabit dito, no? And then, ilalagay lang dito ng pasyente. Yung microphone ay nandito. No? So, yun ang, actually, this is the most powerful, ang body aid. Kasi malaki yung mismong makina niya, na i-compress dito sa compartment dito. May isa naman tayong tinatawag na... Tignan ko nga yan, Bots. Okay. Ito ba napakaliit din ito, no? Kapag sabi mo, linalagay lang dito. Yes. And it is handy. And this is ideal sa mga matatanda. Yung mga nasa bahay lang. Nasa bahay lang. Pero ito, may tinatawag na tayong body aid, no? Ito naman is sinasabit sa likod ng tenga. Behind the ear. Behind the ear. BTE or behind the ear. Tapos may tinatawag tayong ear mode, no? Itong ear mode na to, ito, inaano to dapat specific to sa isang pasyente. Kasi iba-iba yung size ng ear canal ng isang tao, no? So, sinusukat muna natin yun. Gumagawa tayong template. Tapos, gagawa tayong parang silicone na ear mold ang tawag. Para sakto, no? Tingnan ko nga, Bods, no? Ang gusto mo sabihin ito behind the ear. Pagkatapos ito ang papasok sa sa tenga. Itong papasok sa tenga. Ear mold. Ito yung ear mold na sinasabi mo, kailangan gagawin muna natin. Nakatugma. Yan ay, kuminsan naghihintay yung pasyente up to 1 or 2 days. 1 or 2 days. Kasi, ano pa yan very soft ito Custom made yan, kung baga. Custom made. At dito sa center natin, ginagawa na natin. Yan. Okay. Ito po yung behind the ear. And this is a digital hearing aid. Digital ito Actually, itong digital hearing aid na to, bago natin ilagay sa pasyente, pinoprogram natin yan. We have a special software pa, no? Computer yan. Ihuhook natin yan sa computer habang habang tinatrial natin sa pasyente, and then pinoprogram natin, no? Hindi basta-basta ilalagay yan i-measure pa natin yan mismo sa hearing level ng pasyente. Yun namang inside the ear. Yung inside the ear naman, it's mas maliit siya. Actually, mas maliit siya pa sa behind the ear. Parang lang siya. Di ba parang ganito lang yun? Parang ganito lang. Parang ito na mismo yun. Yan na mismo. Nandito na mismo yung makina. Yung technology niya, nasa loob na mismo. But the problem with this inside the ear canal, hindi masyadong powerful. And sometimes, other patients, nahihirapan silang i-manipulate. Kasi lalo na yung mga matatanda, medyo hirap sila kasi maliit, no? So, ang pinaka-advice namin sa mga matanda, it's either a behind the ear or a body aid. Itong body aid, no? Itong body aid na yan, sabi mo nga kanina because of the microphone sa mga bata-bata, yung mga cellular nila, yung Bluetooth. Ito, ngayon ito, mabili ngayon ito. Kumbaga, it's accepted na sa society natin ngayon yung mga nakalagay dito unlike before. Now, you just heard the 3 hearing aids. Meron pa palang isa. The 3 hearing aids na-mention, yung body aid, yung behind the ear, at saka yung inside the ear.
Now, mention mo, meron pang isa. Meron pang Ano ba isa. itong isang yan? Ano pang hindi ko ata? Ano ba yung isang Kaya yan? medyo na-late ako sa aking pag-mention is what we call body-anchored hearing aid. No? Or tinatawag natin BAHA. Body-anchored hearing aid. Okay? So, itong body-anchored or what we call bone-anchored hearing aid, no? May operation ba rito? May operation siya, no? This bone-anchored hearing aid or body-anchored hearing aid nilalagay lang natin sa skull or sa buto na sa likod lang ng tenga, no? Parang ina-assimilate niya ang vibration ng sound, tapos diretso na siya mismo. Yung vibration diretso. Wala nang ganito. Wala ka nang nakikita. Wala na. Parang ano na lang. Oo. Bahay yan. Parang may special instrument lang ini-screw. It's a very quick procedure. Mga 30 minutes to 1 hour lang. Yung medyo mayayaman dyan, di magbaka na tayo. Wala ka na nakikita rito. Medyo mahal lang ng konti. Lastly, well, I would like to ask you, you mentioned about India, yung cochlear implant. Yes. Ano itong cochlear implant? Would you please explain to the public? Well, ang cochlear implant naman is usually ginagawa to sa mga pasyenteng talagang profoundly deaf or severely deaf, no? Na usually ito yung mga congenital hearing loss. Hindi, biski na, sisigawan mo. Maski sigawan mo. Usually ito yung after the ABR, ito yung mga flat. Flat na, wala na. Walang waves, no? Wala na. And then we actually, bago natin i-implant pala, magta-try muna rin tayo ng hearing aids Nagbibigay rin tayong hearing aids sa mga bata. Usually, we try for 6 months trial, no, sa mga bata. No? Kung talagang hindi improve sa hearing aid, ay inooperahan natin. This is what we call cochlear implant. Maglalagay po kami, through surgery, maglalagay po kami ng electrode sa loob ng organ of hearing, sa cochlea. No? May ginagawa kaming cochleostomy. Bubutas kami doon, and then we put an electrode inside. No? And then, forever na yun, no? After that, meron tayong tinatawag na internal device, no? Na nilalagay rin sa loob ng skull, no? And then, after the operation, after 1 week, may nilalagay tayong external device naman, no? Parang hearing aid din yun, na nilalagay dito. And then, ite-train pa natin yung bata. May tinatawag tayong speech therapy. Speech therapy. Hindi lang basta nilalagay, no? And, Butch, how effective is this cochlear implant? Well, it's very effective nowadays, no? Nag-start to sa Philippines, 1995, 1996, I think, no? With my boss, Dr. Martin, the first cochlear implant was in UST. And also our friend from PGH, Dr. Charlotte Chong. Is also doing it. So, it's like a routine procedure now sa UST and PGH. Yan po, So, routine na. Kanya kung meron po tayo sa St. Luke's, PGH, UST, meron po tayong cochlear implantation dito po sa